Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 18 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, mga 10 taon na ang nakalilipas. Isang malaking krisis ang sumiklab sa pagitan ng Holy Nea Kingdom at the Bacchus Kingdoms nang magsimulang lumitaw ang mga halimaw na may gintong mata mula sa makasaysayang mga guho na matatagpuan sa kanilang hangganan. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagbunsod sa dalawang kaharian na kumilos kaagad, na nagresulta sa isang magkasanib na pagsisikap militar upang harapin ang banta. Parehong ipinadala ng mga hukbo ang kanilang mga sundalo sa mga guho, naganap na inaasahan ang isang matinding labanan at malaking kaswalti, lalo na dahil sa presensya ng mga halimaw na may mukhang tao na kilala sa kanilang pagiging mabagsik. Gayunpaman, pagdating nila sa mga guho, nakatagpo ang mga sundalo ng isang hindi inaasahang at kamangha-manghang tanawin. Sa gitna ng bundok ng mga bangkay ng halimaw ay nakatayo ang isang batang lalaki, matapang na nakikipaglaban sa mga natitirang nilalang. Bawat galaw niya ay nagreresulta sa pagkalat ng mga ulo at paa ng halimaw. Ang pinakapansin-pansin ay ang malinaw na kasiyahang nadarama niya sa labanan, ang kanyang mukha ay nagniningning ng isang nakakabahalang saya. Ang kanyang maliwanag na pulang mga mata ay kumikislap ng tindi, na naging sanhi upang halos mapagkamalan siya ng mga hukbo bilang demonyo sa alamat. Ang mga halimaw, na tila kinikilala ang kapangyarihan ng batang lalaki, ay nagsimulang umatras ng gulong-gulo na nagbigay ng pagkakataon sa mga hukbo na puksain ang natitirang mga banta. Ang batang ito, na kalaunan ay nakilala bilang Sivit Gartland, ay lumitaw bilang hindi inaasahang bayani ng labanan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang hindi masisiyahang pagnanais ni Sivit para sa makapangyarihang mga kalaban ay nagbunsod sa kanya upang maging pinuno ng mga Black Dragon Knights na pinamumunuan ng pag-asang makatagpo ng karapat-dapat na kalaban. Bagaman hindi kabilang sa lahi ng Diyos, lahi ng demonyo, o nagtataglay ng anumang bayani na dugo, si Sivit ay isang pambihirang anomalya sa loob ng lahi ng tao, isang walang kapantay na mandirigma. Sa isang hiwalay at kagiliw-giliw na pagliko ng mga pangyayari, sina Mist, Oban, at Squaze ay nag-uusap tungkol sa pagdating ni Touka Mimori, isang bayani mula sa ibang mundo, na pinatawag ng isang diyosa. Ang pag-uusap ay nagbubunyag ng kanilang pagkagulat sa pagkakakilala sa ganoong bayani, na si Sivit ay nagpapahayag ng partikular na interes kay Touka. Sa kanilang pagtatagpo, naging malinaw ang kakayahan ni Sivit na maramdaman ang mga kasinungalingan habang iniinteroga niya si Touka tungkol sa kanyang natatanging sitwasyon at mga layunin. Si Touka, na maingat na tinatahak ang pag-uusap sa katotohanan para hindi malaman na ito'y bahagyang kasinungalingan, ay nagpapaliwanag na ang kanyang ranggo sa mga pinatawag na bayani ay iba, na nagbibigay sa kanya ng isang antas ng kalayaan. Ang natatanging status na ito ay ibinigay sa kanya ng diyosa, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng independyente mula sa iba pang mga bayani. Si Sivit, na interesado sa katapatan at potensyal ni Touka, ay nagtanong patungkol sa kanyang mga layunin. Ipinahayag ni Touka ang kanyang hangarin na lumakas, na layuning maabot ang antas ni Sivit at lampasan pa ito. Plano niyang makamit ito sa pamamagitan ng pagpunta sa lugar na pinamumugaran ng mga halimaw na may gintong mata, gamit ang mga laban upang umangat. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, natagpuan ni Sivit ang determinasyon at estratehiya ni Touka na kawili-wili na nagdulot sa kanya na pumayag na palayain si Touka at ang kanyang kasama na si Seras Ashrain. Ang desisyong ito ay hinimok ng pagkilala ni Sivit sa potensyal ni Touka at ang pangako ng isang hinaharap na labanan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, maingat na tinatahak ni Touka ang mga tanong ni Sivit. Tinitiyak na nagbibigay siya ng mga sagot na umaayon sa kanyang mga intensyon nang hindi masyadong nagbubunyag. Binibigyang diin niya ang kanyang pangako na bumalik upang harapin ang diyosa at tuparin ang kanyang tungkulin, habang nagpapahiwatig ng kanyang hangarin na kalaunan ay hamunin si Sivit. Namangha sa determinasyon at talino ni Touka, ipinahayag ni Sivit ang isang halo ng kasiyahan at pag-apruba na kinikilala ang katapangan ni Touka at determinasyon na makalaya sa mga karaniwang inaasahan.
Ang pagtatagpo ay nagtatapos sa pagsang-ayon ni Sivit na palampasin ang presensya ni Seras Ashrain. Nakinikilala ang kanyang kahalagahan sa pag-unlad ni Toka. Sa kabila ng mga pagtutol ni Oban, iginiit ni Sivit na palayain si Seras, na nagpaplano na bigyan si Toka ng pagkakataong lumakas sa pamamagitan ng kanilang pakikipagsosyo. Binabalaan niya si Seras na tiyakin na maabot ni Toka ang kanyang buong potensyal, na nagpapahiwatig ng mga kahihinatnan kung siya ay mabigo. Habang naghahanda si Sivit na umalis, sinasamantala ni Toka ang sandali kung kailan mababa ang guard ni Sivit, nagpataw agad siya ng paralyze spell na agad nalaman ni Sivit. Ang matapang na hakbang na ito ay nagha-highlight sa katapangan ni Toka at ang kanyang walang pag-aalinlangan na paniniwala sa kanyang potensyal na lampasan ang pinakamalakas ng sangkatauhan. At diyan nagtatapos ang chapter 18 ng Failure Frame. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Naunahan ba ni Mimori si Sivit o mas nauna si Sivit kumpara ni Mimori? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.